Halos mawalan ako ng 50,000 sa isang project dahil sasablay kami. Pero ang ending, imbes na mawalan kami ng customer, mas lumaki pa yung next order niya. Ito ang isa sa bagay na natutunan ko bilang business owner. Hindi lahat ng problema sa negosyo dapat isisi sa tao. Minsan, kailangan mo munang hanapin kung saang nagkamali sa sistema. Ito ang sitwasyon. May project kami na 88 pieces na NFL jersey para sa isang katayap namin na clothing brand. Okay naman ang lahat hanggang sa lumabas na ang maling kulay na na-print namin. Dahil ang merch na ito ay ibebenta sa isang event, yun ang isa sa pinakamalaking problema. Wala nang option na palitan ito. Galit na si customer, nagmumura, naiintindihan ko naman kung bakit. Kasi isipin mo, event nila yon, merchandise nila to at kailangan nilang ibenta. At kami naman sa side namin, halos hindi na rin namin alam kung paano haharapin yung ganitong sitwasyon. Bilang owner, ang gusto ko lang naman, maayos namin ang problema. Hindi mawala ang customer at higit sa lahat, hindi na ito maulit. Pero bago ko ayusin ang problema sa client, kailangan kong malaman saan ba talaga kami nagkamali. Kaya nagset ako ng meeting kasama ang mga involved at doon namin nakita yung problema, isang malaking miscommunication between sa artist at printer operator. Hindi ko kailangan ng taong ituturo at sisisihin. Ang kailangan ko ay malinaw na sagot saan pumalya ang proseso at paano natin sisiguraduhin na hindi na ito mauulit. Kasi kung sisisihin mo lang ang tao pero hindi mo maayos ang sistema, mauulit lang din ito. Bilang business owner, alam ko ang responsibility ko sa system. After ng meeting, kinausap ko personally si sir, yung customer, at sinabi ko sa kanya, on behalf of my company, inaako ko yung nangyaring problema. Ipinaliwanag ko kung ano talaga ang nangyari at kung paano kami nagkamali. At alam mo kung ano nakakatuwa? Napakadaling kausap ni sir. Naintindihan niya yung sitwasyon at sinabi niya pang ayaw niyang magdusa ang mga tao ko dahil sa pagkakamaling ito. Pero hindi ako pumayag na hanggang apology lang. Binigyan ko siya ng magandang deal para sa project na ito. Kasi gusto kong maramdaman niya na hindi lang kami marunong gumawa ng jersey, marunong din kaming manindigan sa pagkakamali namin. Sinabi niya, sir, wag na sanang maulit. At sabi ko, assurance ko yan sir. At pagdating naman sa quality ng trabaho namin, ang sabi niya, sir, pagdating sa quality, walang tatalo sa atin. Kaso, sablay lang talaga sa kulay. So, to make the long story short, naging okay ang lahat. Pero alam mo kung ano ang pinaka nakakagulat? Yung next project nila, 200 pieces. Imaginein mo, from the mistake that cost at almost 50,000, naging dahilan ito para mas lalo silang magtiwala sa amin. Kaya ito ang lesson ko sa mga kapwa ko negosyante. Kapag nagkamali tayo, huwag tayo agad maghanap ng taong sisisihin. Hanapin natin saan nagkamali, bakit nangyari, at paano natin sisiguraduhin na hindi na to mauulit. Kasi minsan ang problema na maayos mong maharap, siya pa mismo ang magiging dahilan kung bakit mas magtitiwala sa iyo ang customer. Business is not about never making mistakes. It's about how you handle them when they happen.